lang. Hallelujah. Salamat sa presensya mo, Panginoon Diyos. Okay, ganda ang pagpasta ng mga kapatid na nagkakasama-sama. Itinataas ang panimong pangalan, Panginoon. Hallelujah. Praise God. Amen. Amen. Ano na po tayo? Amen. Lord, agad po. Puri po sa Panginoon. na ang katumbas na salita sa Hebreo ay shofar. Ang tunog ng shofar ay unang napakinggan nang si Moises ay tinawag ng Diyos sa bundok ng Sinai, kung saan bumaba si Yahweh upang makipagdiig
kay Moises at ibigay ang 10 utos. Ang tunog nito siyang magiging hudyat ng pagbabalik at pagbaba ng Panginoon mula sa langit. Ang tunog ng shofar ay makapangyarihan na ang dulot ay kagalingan. Winawasak nito ang gawa ng kaaway sa himpapawid at sa lupa. Binubuksan nito ang kalangitan para sa pagbaba ng kalingkingan, kaluwalhatian at presensya ng Diyos na buhay. Ang shofar ay tunog ng sakripisyo at katapatan ng Diyos. Ito ay nagpapaalala sa ating kay Abraham na handang ialay ang kanyang anak na si Isaac upang maging handog sa Diyos. Nakita ng Diyos ang katapatan ni Abraham, kaya't binigay niya ito ng lalaking tupa upang iyon ang hinandog kapalit ni Isaac. Ang shofar ay gawa mula sa sungay ng lalaking tupa. Ang tunog nito ay nagsisilbing paalala sa ating tapat na tungkulin at gampanin na handang magsakripisyo. Simbolo na ang Diyos lamang ang dakilang tagapagkaloob. Ang tunog nito ay simbolo rin ng pagdiriwang. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sa iyong pagdiriwang tulad ng pista at bagong buwan, hinihipan ninyo ang trumpeta habang inihahain ng handog ng susunugin at ang handog pang kapayapaan. Sa gayon ay lilingapin ko kayo. Ako si Yahweh ang ating Diyos. Kaya ipigit mo at itaas ang iyong dalawang kamay at bigyan ang tunog ng trumpeta sapagkat ang trumpeta ay tunog ng ating Diyos. Ating bigyan ang kanyang tinig mula sa langit. Ating pagmasdan ang kanyang pagbaba sa kalupaan. Ating paghingi ang makapangyarihan niyang presensya. Ang banal na Espiritu ay nasa atin. Ang tagumpay na aming hingin at tayo ay kanyang birigin. Ating sabayan ang tunog ng trumpeta. Isigaw mo sa Diyos na buhay, sa Diyos na may-ari ng lahat, sa Diyos noon, ngayon, at magpakailanman, sa Diyos na hari ng mga hari, sa Diyos na dakila, sa Diyos na mananagumpay, sa Diyos nitong iglesia, sa Diyos ng iyong buhay. Isigaw mo kasabay ng tunog ng trumpeta. Hallelujah! Hallelujah! Kapatid, sige na hallelujah to God. With joy, with triumph, with gratitude, with celebration and singing. Hallelujah! And with open arms, let's welcome God is good in His place. Hallelujah! Amen. Hallelujah. Tunay nga po na napakasarap ang puri sa Panginoon. Hallelujah. Nung si Paul at saka si Silas po ay nasa bilangguan po, sila po ay nasa panganib, sila po ay may pagsubok na pinagdadaanan, pero ginawa nila, nanalangin at nagpuri sa Panginoon, sumamba sa Panginoon. Amen. At nagkaroon po ng pagpuri sa Panginoon Diyos sa lugar na yun, sa puso ng mga tao ang manilig sa kanila. Hallelujah. Come on, church. Hallelujah. You will praise the name of the Lord. Psalm 100 verse 2, Psalm 1 with gladness, come into His presence with singing. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon Diyos. Malamang sinabi po ng Panginoon ni Paul at Silas, masaya maglingkod sa Panginoon. Amen? Masaya maglingkod sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Sabihin po natin, masaya maglingkod sa iyo, Panginoon. Masaya maglingkod sa iyo, Panginoon. Come on, church, masaya maglingkod. Salamat sa mga kasensya mo. Masaya kami maglingkod sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Minsan pa masaya maglingkod sa iyo, Panginoon.
Ikaw lamang, O Diyos, ang karapat-dapat na mabigyan ng lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, lahat ng aming pasasalamat. Hallelujah. Pagkat Ikaw ang dakila sa lahat, at itong aming awit, itong aming buhay, Panginoong Diyos, maging nakalugod-lugod sa inyong banal na harapan namin. Pagpurihin ka, Panginoon. Kailangan mo.
alam namin na lahat ng bagay ay ipagkakaloob mo na. Actually, Lord, pinagkaloob mo na nga po. Simula pa lang sa krus, nandiyan na Lord ang katagumpayan na ibinigay mo sa iyong mga ama, sa iyong mga anak. Salamat po sa iyo, Panginoon. Salamat sa walang hanggang pag-ibig mo sa amin, Lord God. Salamat po, Panginoon. Kaya't hayaan mo na sa bawat araw, itong aming mga puso, itong aming mga isipan, Lord, ay patuloy na maging ayon sa naisip mo, maging ayon sa kalooban mo para sa aming mga buhay. Pwede ba natin muli taas ang ating mga kamay sa Panginoon? At sa muli natin panawin na awitin ito, sabihin natin, Lord, ang bawat paghinga at pagpindig itong aming mga puso para sa iyo lamang po. Sambahin ka po. Ay wala. Ang bawat paghinga. Sige, sabihin mo sa kanila. Pagpindig ng puso. Iaalay namin sa iyo, Panginoon. Sa iyo. Ng pagsamba. Kita tanghal, kita sama-sama natin tanghal ng Panginoon. Kita tanghal, kita mas malakas sabihin mo sa Kanya. Kita tanghal, kita sa'yo muli, sa'yo masaya, sa'yo masakita, noon ay noon, at lahat ay ibahan sa Diyos, sumubok na naman na hallelujah! Yes po ang mga puli, pwede na po napaupaw. Praise Lord. Napakabuti ng ating Panginoon at nandito po tayo para ibaba ang ating mga sarili at itaas ang tanging pangalan ng ating Panginoon Jesus. At bago po tayo magsimula, tayo po muna yung manalangin. Dakilang Ama, kami po ay nagpapasalamat po sa iyo. Sa kabila ng lahat na hindi kami kaibig-ibig, hindi kami karapat-dapat, at hindi po namin kayo mabuti. Pero kayo po ang mabuti po sa amin, Panginoon. At sa aming pagmumulay-mulay ng iyong salita, ay hiniling po namin na kahabagan niyo po kami. Samahan niyo po kami sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. Itago niyo po ang iyong walang kabuluhang lingkod sa likod ng iyong krus. At ang tangi lamang namin makita ay ang iyong kalwalhatian at higit sa lahat ang iyong kalooban sa pamagitan ng iyong salita. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen and Amen. Tuloy natin sa amin. To God be the word, may enthusiast tayo. At sa gabi ito po ay basahin po natin ang Acts chapter 1 verse 8. Ready, begin? But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Galatians chapter 5 verses 22 to 23. Ang sabi po dito, let's read it all together. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita ngayong gabi ito. The title of this message is Empowered to Live the Spirit-Filled Life. Paano po ba mamuhay ang isang Kristiyano na taglay ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa kanyang buhay?
Ito po ay madalas na natuturo ng inyong mga pastor, kaya ito ay parang review na naman po. Ano po? Andyan pa po ba kayo? Just say amen. Sa aming church po ay nagpipreach po ako, ang pinakamaisip po ay 2 oras. Pero may special promo po ako sa inyo. Pag nakita ko po na lahat ay gising, at ang lahat ay kapag nakakarinig ng salita ng Diyos, ay nagsasabi ng amen, nababawasan ko ng 5 minutes ang preaching time. 1 hour and 55 minutes. Number 1, pinakapag-usapan po natin ay ang banal na Espiritu. Pagkatapos na nag-ascend ang ating Panginoon Jesus, binili niya in Acts chapter 1 verse 8. And ye shall receive power after the and ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Magkakaroon lamang po ng taglay na kapangyarihan at kapuspusan ang isang mananampalataya kung siya po ay nasa ilalim ng kapuspusan at pamumuna ng banal na Espiritu. Tayo po ay dinisenyo po para magtagumpay. Tayo po ay dinisenyo po para tayo po ay mamuhay ayon sa kalooban para sa kalwalatian ng ating Panginoon at maging liwanag ng salibutan. Pero paano mangyayari po yun, mga minamahal? So, hindi ito sa pamamagitan ng ating sariling kakayanan. Hindi ito sa talento po natin sa ating kayang gawin na galing sa Panginoon. Kundi ito'y sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Magiging katanggap-tanggap lamang ang ating paglilingkod, pamumuhay sa lupang ibabaw na ito kung tayo po ay pinapangunahan at pinupuspusan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Never ever na mapiplease natin ang Panginoon sa sarili nating kakayanan. Kasi ang lahat, on the first place, lahat po ay galing sa bigaya at kahabagan ng Panginoon. Walang pwedeng magmalaki na dahil sa atin, sa ginawa po natin, it's all because of God's amazing grace. Kaya mga minamahal, the Holy Spirit, ano bang papel po niya sa buhay po na mananampalataya? Praise the Lord. The Holy Spirit is our comforter. Sabihin nga po natin, comforter. Comforter. Amen. So John chapter 14, verses 15 to 17, every time you read the Word of God, ang gawin po natin, let's read it aloud, with energy, and most of all, with understanding. Po, sa biyaya at kahabagan ng ating Panginoon. Basahin nga po natin, John chapter 14, verses 15 to 17. Ready? Begin. If you love me, keep my commandments. And I will pray the Father, He shall give you another comforter that He may abide with you. Gaano ba katagal mag-a-abide ang comforter, ang Holy Spirit sa atin? Forever! Ibig sabihin ay forever. Kahit sabihin mo na walang forever. Salamat sa Panginoon, sa banal na Espiritu, sa comforter, sa nagbibigay ng kaalaman sa atin. May forever. Amen. Andiyan pa po ba kayo? 1 hour and 40 minutes. At ang sabi po dito sa salita po ng Panginoon, John chapter 14, verses 15 to 17, very begin. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth Him not, neither knoweth Him, but ye know Him. For He dwelleth with you, and shall be in you. Ang isang mananampalataya po, dinisenyo ng Panginoon na mamuhay siya ayon sa pamumuno ng banal na Espiritu. Tayo po ay hindi nasa mundong ito. Tayo po ay hindi na dapat nagpapadikta sa mga sinasabi o dinidikta ng sanlibutan. On the first place, kaaway, meron po tayong tatlong kaaway. Sino yung unang kaaway natin? Si Satan. Pangalawa, the world. Yung kamunduhan dito sa mundong ibabaw. Pangatlo is self or yung ating flesh. So, mga minamahal mga kapatid, sinasabi ng mundo, makikita po namin talagang parang tama, parang okay. Ano ba yung sinasabi ng mundo sa atin? Social media. Follow your heart. Kung ano nasa puso mo, may tono pa. Yun ang tinuturo ng sanlibutan. Pero anong sinasabi ng salita po ng Diyos?
Hindi natin pwedeng sundin ang ating puso dahil ang puso natin mandaraya yan. Ang puso natin hindi natin pwedeng asahan kasi pagkewang-gewang yan. Mga minamahal mga kapatid, kung papakinggan natin ang salibutan, talagang parang tama. Pero salamat sa Panginoon, merong salita po ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Tinuturuan tayo. That's the reason why the Holy Spirit is called the Spirit of Truth. And you shall know the truth, the Word of God, through the help of the Holy Spirit, and the truth shall make you free. So, nandiyan po po tayo. So, mga minamahal, let her be the Holy Spirit. Not only He comforts us, He convicts us of our sin. Naranasan po ba natin kapag may nagawa tayong kasalanan sa isip, salita o sa gawa, tapos parang hindi ka matahimik? Parang may kumukurot sa puso mo. Hindi yun yung konsensya mo. It's the Holy Spirit. Kung ikaw ay isang Kristiyan, ikaw ay pinanananahan na ng banal na Espiritu. At kung sakaling tayo po ay nanili siya sa kalooban po niya, ang banal na Espiritu ang nagpapaalala sa atin, ang nagtutuwid sa atin, o nagsasabi sa atin na there's something's wrong, something is not right. Kaya hindi tayo matahimik, hindi tayo mapayapa. Is it a good thing? No? Yung pag sinasabihan tayo na mali tayo, is it a good thing? Yes or no? Yes! Kapag may mali tayo at sinasabihan tayo ng Holy Spirit, mali po yun, it's a good thing. Bakit? Ginagabayan tayo ng Holy Spirit sa tamang daan. Ayaw ng Holy Spirit na maligaw-ligaw po tayo. Mga ginagalang mo, the Bible says in John chapter 16, verse 8, and when He is come, He will reprove the world of sin, and of righteousness, and of judgment. Bakit ba tayo sinabihan? Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Romans 6:23, for the wages of sin is death. No? Bakit tayo pupunta ng impyerno? It's the sin problem. Yun ang dahilan. Bakit wala tayong assurance? It's the sin problem. Kahit ang religion natin, hindi tayo kaya ligtas. Kahit na gaano ka pa kareliyoso, sabi sa Bible, our righteousnesses are as filthy rags. Ibig sabihin, kahit na anong kabutihan ang gawin po natin, filthy rags pa rin tayo, maruming basahan. Tingnan niyo yung katabi niyo. Pinapatignan ko lang sa iyo, baka tulog na. Pero hindi sila filthy rags. Sila po yung mga anak ng Diyos. Pero salamat sa Panginoon, ano? Mula sa putikan ng kasalanan, nahabag sa atin ng Panginoon. Nung napahaginan kayo ng salita ng Diyos, na ibahagi sa inyo, pupunta tayong impyerno dahil tayo makasalanan. At dahil doon, sa pangalan ng salita ng Diyos, ang banal na Espiritu ay nagtatrabaho na sa puso po natin. Kasi sinasabi, may malaking atraso tayo sa Panginoon. The reason why we will go to heaven is because of our sins. Because we are sinners. Sino ang nagpapaalala nun? Sino ang dumidigdig sa puso natin? It's the Holy Spirit. Kung bakit mo natanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi dahil sa kakayanan mo. It's because of the Holy Spirit working in your life. Tumatrabaho siya habang pinapakinggan mo ang salita ng Diyos, ang banal na Espiritu ay kumikilos. So, ibig sabihin, wala talaga tayong pwedeng ipagmalaki. It's not because of us, but it's all because of the Holy Spirit working in our lives. Mga minamahal, the Holy Spirit He is our guide. So, ano yung una? He is our comforter. Pangalawa, He convicts of our sins. Pangatlo, He is our guide. Ano? Sabi sa John chapter 16, verse 13, masahin na po natin, mga minamahal. Howbeit, when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth. Baka minamahal, kaya mo na uunawaan ang salita ng Diyos. Kung bakit nangungusap ang salita ng Diyos sa puso mo, hindi dahil sa kakayanan mo, hindi dahil sa katalinuhan mo, hindi dahil sa karunungan mo. The Holy Spirit of truth is the one who is guiding you.
Mga minamahal mga kapatid, hindi natin mararanasan ko ang revival if not the Holy Spirit and His Word. Huwag po natin kakalimutan, the Word of God and the Holy Spirit is inseparable. Hindi mo pwedeng sabihin na puspos ka ng banal na Espiritu, hindi mo binabasa Bible mo. Hindi mo masasabi na binupuspos ka ng banal na Espiritu at hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos. Kasi kumikilos ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na salita ng ating Panginoon. At dahil doon, He will guide us into all truth. Kaya mga minamahal mga kapatid, not only that the Holy Spirit comforts us, not only that the Holy Spirit convicts us, not only that the Holy Spirit guides us, but the Holy Spirit is our, ano daw? He is the seal of our salvation. Siya po yung seal ng ating kaligtasan. Napakahalaga ba ng Holy Spirit sa buhay natin? Napakahalaga. Buksan po natin, Ephesians chapter 1 verse 13. Ready, go. In whom we also hopes. No, ano yung una? Nung ikaw ay sumampalataya. Ano yung sumunod? After that ye heard the word. So ano yung nauna pala? Yung word of truth. Nung narinig mo yung word of truth, ikaw ay sumampalataya. Ano yung sinampalatayanan mo? Ano yung narinig mo katotohanan? The gospel of your salvation. What is the gospel? Ano yung sabihin ng gospel? Bukod sa mabuting balita. It's all about the death, burial, and resurrection of Christ, na sa pamamagitan ng kamatayan, pagkanibig at tuloy pagkabuhay ng ating Panginoon Yesus ay nagkaroon ng libreng kaligtasan. O bakit libre ang kaligtasan? Bakit regalo ang kaligtasan? Ay nagbayad. At hindi tayo ang ating Panginoon Yesus sa pamamagitan ng gospel. Ano po yung gospel? Death, burial, and resurrection of Christ. What is the gospel? What is the death, burial, and resurrection of Christ? It is the power of God unto salvation. So wala nang ibang talaga makapagligtas. Waliban lamang sa ginawa ng ating Panginoon Yesus. The gospel, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. That ye, in whom also after that ye believe. Pagkatapos mo daw ikaw ay sumampalataya sa gospel of your salvation, the word of truth, ano nangyari sa iyo? You were sealed with that Holy Spirit of promise. Nung ikaw ay tumanggap at sumampalataya kay Kristo at sa kanyang ginawa, pagliligtas po sa inyo, matapos yung pagsisihan ang kasalanan sa tulong ng banal na Espiritu pa rin. After you trusted and believed, you were sealed. Seliyado ka ng banal na Espiritu. Kaya kapag pinuwian tayo ng buhay, punta tayo sa langit, makakapasok pa tayo doon, anong tinitignan? Yung seal, yung selyo, para mapatunayan na ang salvation mo ay authentic. Ang titignan, katulad sa lahat ng certificates, lahat ng documents, ito ay mapapatutuhanan sa pamamagitan ng selyo. Salamat sa Panginoon. The Holy Spirit is our seal. So ano ibig sabihin nun? Ano sabi sa Bible? And grieve not the Holy Spirit of God, whereby we are sealed. Hanggang kailan? Unto the day of redemption. Mga minamahal, the Holy Spirit, sino ang Holy Spirit sa atin? He is the helper of our prayer life. So may mahalagang principle. Romans 8:26-27. Andiyan pa po ba kayo? Verse 26. Ready, go. Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities. Ano daw ginagawa ng Holy Spirit? Tinutulungan niya tayo sa ating kahinaan. Kaya kung bakit ang dami-dami mong pagsubok na pinagdadaanan na nakapagdudulot sa iyo ng kahinaan, kawalan ng pag-asa, pag-aalinlangan, at bakit ka nakakabangon? Bakit ka nakakapagpatuloy ulit? Bakit hindi ka sumusuko? Dahil ang banal na Espiritu ang tumutulong sa kabila ng ating mga kahinaan. Siya ang ating kalatasan. For we know not what we should pray as we ought. But the Spirit, ano daw ang ginagawa ng Holy Spirit? The Spirit itself maketh intercession for us
with groanings which cannot be uttered. Naranasan niyo na po bang kinausap ng Panginoon? Sobrang bigat ang dibdib mo, hindi mo na kaya, hindi mo na alam ang gagawin mo. Patong-patong sabihin yung pinagdadaanan mo at kinakausap mo ang Panginoon, halos hindi ka makapagsalita. Halos ang nangungusap na lang ay ang luha. Inuukol mo na lang dahil sa sobrang hirap na pinagdadaanan mo. Salamat sa Panginoon na uunawaan ka niya. At papaano na uunawaan ng Diyos Ama ang iyong panalangin sa kabila ng lahat na hindi mo masabi sa salita, ang iyong saloobin is the Holy Spirit. The Holy Spirit itself maketh intercession for us. Ibig sabihin, napakahalaga ng Holy Spirit sa ating Christian living. Kasi sa bawat yugto, sa bawat sandali ng ating buhay, andyan ang banal na Espiritu na tumutulong sa iyo. Tumutulong sa akin. Tumutulong sa ating lahat. Kayo po ba'y masaya, maligaya, na sa biyaya at kahabagan ng Panginoon? Liligtas niya tayo ng ating Panginoon at ipinagkaloob niya sa atin ang banal na Espiritu. Kayo po ba'y mapagpasalamat doon? So we should be forever thankful. Andiyan ang Holy Spirit po sa atin. Romans 8:27, ang sabi po dito, and he that searcheth the hearts knoweth what is the mind of the Spirit, because he maketh intercession for the saints according to the will of God. What is the best prayer na pwedeng i-pray ng isang Christian? Have you wondered about that? Ano ba yung pinaka-best na prayer? E tingnan natin yung best example, si Jesus Christ. Ano sabi ni Jesus Christ? Malapit na siyang hulihin, i-crucify, nasa Garden of Gethsemane siya. He said, Father, may this cup, let this cup pass from me. Yung saro ng kahirapan, ng kamatayan, rejection, pwede bang pass na lang? Pero sinabi ni Cristo, no, not my will. Hindi po yung gusto ko. Pero kung ano ang gusto mo, nawa na siya yung mangyari. The best prayer that a Christian or a child of God can tell to the Lord is with all of his heart that he will say to the Lord, he will declare to the Lord, Lord, it's not about me anymore. It's not what I want. It's not about what I need. But it's all about you. It's all about, not about what I want, but what you want in my life. Hindi na yung gusto mo, Panginoon. Ano po yung gusto niyo? Yun ang mangyari. So, para ma-feel tayo ng banal na Espiritu, puspos po tayo, it takes surrender. So, may sarili mo sa Panginoon. Hindi siya iilo sa atin, hindi tayo mapupuspos ang kanyang kapangyarihan. Kung tayo, pinapangunahan pa rin natin ng Panginoon. Kung tayo pa rin na nasusunod, paano siya iilos? Paano tayo mapupuspos? Our Lord Jesus Christ is the best example, being filled with the Holy Spirit. Pintunghayan po natin. Andiyan po ba kayo? Okay. Letter E. The Holy Spirit is the giver of changed lives. Bakit tayo nabago? Ang ganda ng awit po kanina. Tayo po ay nabago. Binago po tayo. Sino may kagagawa nun? The Holy Spirit. Pinangago natin. Galatians 5:22-23 na nabasa na po natin kanina. Where go? But the fruit of the Spirit, ano tayo bunga? Pag nandiyan ang banal na Espiritu sa iyo, magpuproduce siya ng bunga sa atin. Ano? At sa iyong pagpapasakot, pagsunod sa gabay ng pangunguna ng banal na Espiritu sa iyo, namumunga yan. Anong bunga? Akala ko araw. Bungang araw. No. But the fruit of the Spirit is love. Sabihin mo nga sa kapatid mo, I love you with the love of the Lord. Oh, mga young people, sinasamantalan. The fruit of the Spirit is
Ibig sabihin, kahit may pagsubok, meron hindi maintindihan na kagalakan, bakit maligaya ka pa rin? Kasi kilala mo yung Panginoon na pinaglilingkuran mo. Hindi ka pababayaan, hindi ka iiwan. Ano pa rin yung joy? Ano pa? Peace. Ano? Ano pa? Long suffering. Pagtitiis, pagtsaga. Tingnan niyo muli yung katabi niyo. Diba? Nagtsatsaga, pinagtitiisan niyo yung katabi niyo. Bunga ng Espiritu yan. Ano ba? Gentleness. So, ibig sabihin, habang tumatagal ang isang Christian, lalong bumabait. Lalong nagiging gentle. Ano ba? Goodness. No? Ano ba? Faith. Habang tumatagal ang isang Krisyano, mas lalong lumalalim yung pagtitiwala niya sa Panginoon. Kaya kahit natisod na siya, na-offend siya, hindi siya matitinag kasi malalim yung faith niya sa Panginoon. Nakabaon ang kanyang faith niya sa Panginoon. The fruit of the Spirit. Ito pa ba ba? Meekness. Ano bang ibig sabihin ng meekness? Pagpapagubaba. So, ibig sabihin, kahit na ano pang conflict meron po tayo sa church, sa family, sa school, sa trabaho, pero kung tayo po ay namumunga sa banal na spirito sa ating mga buhay, meron pagpapagubaba. Nung hindi na tayo nabubuhay para makilala tayo, tayo nabubuhay na sa araw-araw para makilala si Kristo. Tayo nabubuhay na hindi para tayo sumikat. Tayo nabubuhay para masumikat ang ating Panginoon. Mas makilala siya. It's not about us anymore. It's all about God. It's all about Him. Remember this principle. Walang talo sa isang mapagpakumbabang Christian. Kahit na ikaw ay mali o ikaw yung ginawa ng mali, pero kung ikaw ay sa biyaya ng banal na Espiritu pinagkaloob sa iyo, walang talo sa isang mapagpakumbabang. Makakatulog ka ng mahimbing. Huwag lang ngayon. Okay, temperance. Ano ang ibig sabihin ng temperance? Pagpipigil sa sarili. O tignan nyo na naman yung katabi nyo. O di ba nakapagpigil kayo sa sarili nyo? Against such there is no law. So, ibig sabihin tayo sa church o sa family po natin, sa bahay, sa tahanan, hanggat tayo ay nagpapasakop sa banal na Espiritu, lahat ng suliranin malulutas po yan. As long na tayo pinagpapasakop sa banal na Espiritu, pero as long na lagi natin sinasaktan ang banal na Espiritu, dinidisobey natin ang banal na Espiritu, tayo po ay matigas sa ulo sa banal na Espiritu, kahit na gano'n pa tayo kahusay, walang mangyayari sa buhay po natin. Kasi it's all about the Holy Spirit working in us. Hindi kasi natin mapipis ang Panginoon kung hindi tayo lulukuban ng kanyang kapuspusan ng banal na Espiritu. Diyan pa po ba kayo? Okay. 1 hour na lang. Okay. The Holy Spirit empowers the believers to become bearers of His Word and His love. Nung napuspos ng banal na Espiritu ang mga disipulo, ang mga tagasunod ni Cristo during the day of Pentecost, what is the very purpose of the filling or the empowerment of the Holy Spirit? Diba nag-speaking in tongues po sila? What is the purpose na nag-speaking in tongues po sila? Dahil wala pa yung salita pa ng Diyos, hindi pa po kumpleto. They spoke in tongues to preach the gospel of Christ. What is the very purpose of the filling and the empowerment of the Holy Spirit? Ang pinaka-purpose po niyan ay para maiproklama po natin sa buong mundo na tanging si Kristo lamang ang makapagliligtas. Na hindi natin ikakahiya yung Kristo na nagligtas po sa atin. Na hindi natin ipagkakahiya, ipagsigawan sa buong mundo sa kahit kaninong tao na makakasalamuha po natin na meron sa gabay na burden na binibigay sa atin na banal na Espiritu, siya po natin po sila. Wala tayong palalagpasin tao. The purpose was stated clearly in Acts chapter 1 verse 8. What does it say? But he shall receive power. After that, the
Holy Spirit is come upon you. For what purpose? And ye shall be witnesses unto me. Both in Jerusalem. In Jerusalem. Ando na sila sa Jerusalem. Ano yung Jerusalem natin? Pamilya po ninyo. Ano yung Jerusalem po natin? Yung kalapit po natin mga kapatid. So, mami na mahal mga kapatid, andyan pa po ba kayo? Yes! Aning mawala ang power, pero never ang Holy Spirit. Mami na mahal. Naririnig niyo po ba ako sa likod? Yes! The Holy Spirit reminds and teaches us God's Word. Ang sabi po dito sa John 14:26, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name. Anong gagawin ng Holy Ghost? Anong gagawin ng Comforter? He shall teach you all things. The greatest teacher that we have in this very generation is none other than the Holy Spirit. Because He will teach us all things and bring all things to your remembrance. Ano po ang ibabalik sa ating memorya ng Banal na Espiritu? Yung salita po niya. Kaya hindi pwede natin ihiwalay ang salita ng Diyos sa Banal na Espiritu. Paano tayo lalagong bilang isang Kristiyano? Let's go to the basics. Yung kinakanta ng mga bata. Read your Bible and pray every day and you will grow. What are other Christians are doing? No? Bring your food, eat every day and they grow. Pero seriously speaking, mga minamahal, the more we read God's Word, the more possibility na mapupuspos ka na ba ng Espiritu. Bakit? The more na binabasa mo ang salita ng Diyos, the more na nakikinig ka ng salita ng Diyos, the more na kapag sinusubukan ka ng Panginoon, andyan ang banal na Espiritu upang ipaalala niya sa iyo yung mga nabasa mo, yung narinig mo, yung mga napagbubulay-bulayan mo. Kung bakit ka nagtatagumpay sa bawat pagsubok, dahil may banal na Espiritu na patuloy na nagpapaalala sa iyo. So mga kapatid, andyan pa po ba kayo? The Holy Spirit empowers us in our daily living. Paano tayo i-empower? Huwag niyo kakalimutan, saan banda tayo i-empower ng banal na Espiritu? Prayer life. Kung wala ang banal na Espiritu, bagsak ang prayer life natin. Kaya kailangan po natin humingi tayo ng kahabagan. Humingi po tayo, the more na dapat natin ipasagop ang ating sarili sa banal na Espiritu. Ano pa po? Just take note, Romans 8:26-27, nabasa natin kanina. He empowers our prayer life. Number 2, He empowers our obedience to the Lord. Nakakasunod ka sa Panginoon, hindi dahil magaling tayo. Nakakasunod tayo sa Panginoon, hindi dahil mahusay tayo. Nakakasunod tayo dahil tinutulungan tayo ng banal na Espiritu. The more you submit, the more you surrender yourself to the Holy Spirit's leading in your life, the more obedient the Christian is. The more obedient a child of God will become. So ano yung empower niya? Number 1 is prayer life. Ano yung pangalawa? Our obedience to the Lord. Ano pa mga minamahal? Our service to the Lord. Akala ko po, kapag magpapastor, marunong na magturo, marunong na umawit kung sakaling kailangan ng musician, akala ko yun na yun. Pero na-realize ko po na kahit pala gaano kahusay o talented ang isang tao, pero kung hindi siya pinupuspos ng banal na Espiritu, kahit anong talento pa po yan, walang kwenta po yan. Nagkakaroon ito ng value yung lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon. Kung ito po ay nalalaki pa ng kapangyarihan at kapuspusan ng banal na Espiritu. Paano po mangyayari sa atin yun? Kung tayo po ay magpapasailalim, magpapasakop sa pangunguna ng banal na Espiritu. Kung the more na tayo maging masunurin sa Kanyang salita, na kahit na pinapangaralan tayo ng salita ng Diyos, tinatamaan tayo dahil nababangga o nasasalin yung ating mga kasalanan na nakatago. Pero as long andyan pa rin ang pagpapakumbaba, tinatanggap po natin ng buong puso, pagpapakumbaba ang turo ng salita ng Diyos, kahit nagkano pa kasakit pa yan. Pero sasabihin natin, praise the Lord, salamat po. Pag nasasaktan ka sa preaching, is it a bad thing? No.
It's a good thing. Bakit? The more na nasasaktan ka sa preaching ng salita ng Diyos, blessing po yan. Kasi ibig sabihin, nakakaramdam pa tayo. Hindi pa tayo manhid. Kasi kapag anong preaching ng salita ng Diyos hindi tumatagos po sa'yo, there is a big problem. Minamahal. Ibig sabihin, the Holy Spirit is being grieved. Or on the other side of the coin, baka wala pa yung Holy Spirit sa atin. Baka hindi talaga natin tunay na tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. So it's either of the two. Which one are we? Pero the more na tinatamaan tayo ng preaching ng salita ni Diyos, the more we should be thankful to the Lord. Lord, salamat po dahil nangungusap pa kayo sa akin. Panginoon, ilabas mo pa kung ano pa yung aking karumihan, ang aking kasalanan, at buong pagpapakumbaba kong hihingi ng kapatawaran nito, buong puso po ako magsisisi sa iyo upang ang banal na Espiritu ay malayang makakilos po sa akin. I have decided to follow Jesus, no turning back. So maminama na mag-e-end po ako sa simpleng kwento. Andyan pa po ba kayo? Yeah! 5 minutes na lang. Bababa na lang po ako para makakita po ako. Meron pong isang missionary pumunta sa isang tribe sa gitna ng Africa. Ay, sorry. Okay lang po. Maghanap pa pala yan. Okay, mga minamahal. At nag-solving po siya doon. Nangaral siya ng salita in their native language. At sad to say, walang kumilala kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. At ang nangyari, to make the long story short, pinatay siya ng mga tribes people po doon. But, yung kanyang pangangaral ay nagkaroon ng bunga. Merong isang tribo, tribesman, isang tatay mula sa tribo na yun, ang tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. At sinira niya ang kanyang pamilya, praise the Lord, silang buong pamilya ay naligtas. At ipinapangaral, yung mismong taga-tribo na yun ang nangangaral na sa kanyang mga katribo, ngunit hindi nagustuhan ng kanilang mensahe. Kinaladkad ang buong pamilya, iniharap sa kanilang pinaka-chief. At ang sabi ng chief sa tatay, kung maniniwala ka pa rin sa Kristo na yan, papatayin namin ang iyong mga anak. Alam niyo kung ano sinabi ng tribesman na to? Sabi niya, I have decided to follow Jesus. At ang ginawa ng chief, pinapatay niya ang kanyang mga anak. Ang anak ng mga tribesman na ito. At iniharap ng chief ang kanyang asawa. Yung asawa ng tribesman na yan. Sabi niya, maniniwala ka pa rin ba kay Kristo? O papapatuloy mo yung faith na yan, papatayin ko ang iyong asawa. Alam niyo kung bakit? Ano kung sinabi ng tribesman na yun? No turning back. No turning back. Pinatay yung asawa babae. This is a true story. At ang sabi ng chief, ikaw na lang ang nag-iisa. Maniniwala pa rin ba kay Kristo? Maniniwala ka pa rin. Kukunin namin ang buhay mo. At ang sabi ng tribesman na yun, the world behind me, the cross before me. Pinatay nila yung tribesman na yun. And after several months, na pag-isip-isip ng tribesman, yung ipinangaral ng pinatay nilang pamilya. Time has passed, a miracle has happened. Buong tribo ay sumampalataya kay Kristo. And this is a true story.
kung bakit na-compose ang kantang I have decided to follow Jesus. It is because of that tribesman. Sinabi niya at the face of death, I have decided to follow Jesus, no turning back. The world behind me, the cross before me. Papaano niya pinagkaloob ang buhay niya na namatay siya sa kanyang pananampalataya? It's not because of him. It's not because of his strength, but because of the power of the Holy Spirit that is residing in his life. Dinisenyo po tayo mga minamahal to reach the lost at any cost. At magagawa lamang po natin yun sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Wala na po tayong time para magturuan ng mali sa isa't isa, sa loob ng church, sa loob ng family, kahit saan. Kasi we have a mission to do. We have a work to do. At mangyayari lamang yun kung ibibigay natin ang ating buhay, isusurrender natin ang buhay natin sa Panginoon, i-rededicate natin ang ating buhay sa Panginoon, and let the Holy Spirit guide us. Let the Holy Spirit lead us. It's not about us anymore na talaga. It's all about God and submitting to the Holy Spirit. Alam niyo kung ano yung pinaka-gift ng ating Diyos Ama? Sabi ng this will I close, sabi niya, kung ang isang tatay kahit masama siya, alam niya kung paano magbigay ng good gifts sa kanyang mga anak. How much more ang Heavenly Father na ipagkakaloob niya ang best gift. Ano yung best gift na tinukoy doon? The Holy Spirit. That is the best gift ng Lord. The Holy Spirit. Tayo po yung manalangin, dakilang Diyos. Pwede niyo po ba kaming kahabagan? Marami po kaming pagkukulang. Maraming beses po namin pinighati ang iyong banal na Espiritu. Dahil sa katigasan ng ulo po namin. Maraming mga times mayabang po kami. Maraming mga times na matigas ang puso po namin. We humble ourselves before you. Walang exempted po sa amin. Whether pastors or members, lahat po kami ay hindi exempted. We humbly admit that we are all guilty. But we also admit na kailangan namin kayo. Na hindi namin kayang mabuhay ng maayos sa mundong ito kung hindi lamang sa biyaya at kahabagan. Panginoon, pwede niyo po ba kaming patawarin? Patuloy mo kaming linisin, Panginoon ko. Patuloy mong i-search ang aming puso at isip. Binababa po namin ang aming mga sarili. Dahil tunay nga, Panginoon, kailangan po namin ang iyong kahabagan. Kailangan po namin ang iyong banal na Espiritu na gagabay at mangunguna po sa amin. Kasi kung wala ang iyong banal na Espiritu, saan po kaya kami pupulutin sa buhay na ito? How we need you, O Holy Spirit. How we need your word. Panginoon, nawa na kumilos po kayo sa simpleng mensahe na ito. It's a very basic message, a very common message. But we need you every day. We need the Holy Spirit every moment in our life. Panginoon, nawa na patuloy kayo maging malaya sa pagkilos niyo po sa amin. Panginoon, salamat po ng marami. Napakabuti niyo po sa amin. Pinupuri po namin kayo. Pinapasalamatan namin kayo. Masasabi namin, to God be the glory. Great things He has done. Pagpalain po ang lahat ng mga kapastoran na naririto pa. Salamat sa kanilang mga buhay. Hindi maraming mga members, most of the church members do not know kung ano ang pinagdadaanan talaga ng mga pastor po namin. Minsan masyado kami insensitive, Panginoon, na hindi namin napagtatanto, kamusta na ba si pastor, kamusta na ba yung kanyang family. Nawa, it's a time for us na maging prayerful, Panginoon. To lift up our pastor and his family, Panginoon, sa panalangin, Panginoon.
Dinadalangin po namin po ang aming mga pastors and together with their families, tulungan niyo po sila, samahan, kalingain niyo po sila. Wala kaming ka-idea, Panginoon, how broken most of the time the pastor and their families are. Panginoon, dinadalangin po namin ang lahat ng mga miyembro, lahat ng mga workers, church officers, church leaders na nandito, Panginoon ko. Dakilang Diyos, samahan niyo po kami. Kailangan po namin kayo. Huwag niyo kaming iiwan, huwag mo kaming pababayaan, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon, na magkaroon ng basag na puso na magpasakop sa iyo, Panginoon. Basag na puso, Panginoon, na handang sumunod sa iyong kalooban, Panginoon ko. Hindi na patungkol sa gusto naming mangyari. Dahil ang tunay na kapayapaan at kagalakan at kakumpletuhan ng buhay ay kung tatahakin namin kung ano ang pinakagusto mo sa aming buhay. At ang pinakagusto mo sa aming buhay ay mapuspos po kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. There is always hope. There is always your mercy. Salamat, Panginoon. Gusto lang namin magpasalamat, magpuri sa iyo, Panginoon. Nais po natin itaas ang iyong dakilang pangalan. Puri, Panginoon, ang iyong pagpapala, ang iyong bendisyon ay mapa sa bawat isa, Panginoon, na narito. Mula ngayon at magpakailanman. Siksik, liglig, at nag-uumapaw ng pagpapala mo, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Christ Jesus and all the people of God will say, Amen. Nangyayan ko yung bawat isa na napatuloy na magpuri sa Panginoon. Sabi nga, walang kahit na anuman o sino pa man yung pwedeng makahadlang sa isang anak ng Diyos na punong-puno ng pasasalamat. Sino yung ready at patuloy na magpupuri sa Panginoon? Walang po lahat ng kanyano. Naniniwala tayo na 2 o 3 na nagkakatipon sa pangalan ng Panginoon, naroon siya. At higit pa tayo sa 3. Amen? Let us continue to worship the Lord. Yaan mong mangusap ang banal na Espiritu sa iyo, kapatid. Oh, banal na Espiritu, you're welcome in this place. We glorify you, God. Walang ibang maitataas kundi ikaw lamang. Banal, 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 banal. Hari ikaw, Diyos. Pinapupurihan ka. Oh, salamat. Sige lang, umamit ka ng mapuri sa Kanya. Oh, banal, banal, banal. Napupurihan ka. Hallelujah. Oh, purihin ka. Ika'y karapat-dapat. Oh, aking kaluluwa. Umawit ka. Hallelujah. Hihin ng iyong banal, banal, banal. Kaya nga, Panginoon, patuloy na paghigasin mo ang aming mga puso. Patuloy na maglagablab sa pagdahil sa pagmamahal mo sa aming Panginoon. Magiging walang kabuluhan ang lahat ng ito kung hindi namin mararanasan ang banal na presensya mo. Ngunit salamat! Salamat sa iyong grasya, Ama! Pinupuno mo ang aming buhay. Salamat, salamat sa iyo. Ating pumawitin, Espiritong Banal, kailangan ka namin, Panginoon.
Daing mo at aking puso'y pagninasi, di maikukumpara ang buhay na mamasan ka. Sinasamba, minamahal kita. Sa pagitan natin ng Panginoon, ako'y lumalapit. Ang
patuloy na naibababa, Panginoon. Salamat, salamat po. Ang bawat isa'y pinagpala mo. Sa iyo ang lahat ng mapuri at dakilang pagsamba. Sa naging ang pangalan mo ng Jesus. Everybody say, Amen! Hallelujah! Yes, ito po mga kapatid. Dadamot po po tayo sa ating mga pagpapantanginan. At tawagin ko po, kanina binigyan ko kayo ng mga number. Tawagin ko po yung ating po mga kasamang pastor. Mula sa number 1 hanggang number 10. Kaya kung kayo ay may hawak-hawak na number, doon po kayo tumapat na lamang pastor at tayo po ay dadaan po sa ating mga pananalangin. Ito po mga kapatid. Number 4. Number 4. Kami po sa GCC, kada bati nyo, may isasagot kami. Testing po natin. Magandang gabi po sa bawat isa. Yes, the Lord is faithful. Yes, the Lord is faithful. Samahan niyo naman po kami sa pagsagot. Magandang gabi po sa bawat isa. Yes, the Lord is faithful. Amen, the Lord is faithful. Yan. May gusto lang po akong i-share sa inyo. Yan. Kami po sa Praise and Worship Day, meron po kaming checklist. And isa po ang tithes and offering na i-rate mo yung sarili mo monthly. Yan. Yung tithes, para talaga sa Panginoon yan eh. Diba? Kaya dapat 10 talaga tayo dyan. Kasi hindi sa atin yan, sa Panginoon yan. Pero yung offering, it's in the remaining 90% ng kinita ko. Pero nakapanood din sa 90% yung pang-araw-araw ng allowance, pamasahe sa trabaho, pagkain mo sa bahay, panghulog sa kotse, panghulog sa bahay. And natatandaan ko, meron akong buwan na nirate ko yung sarili ko na 4 lang. Diba? 10 ako sa tithes, pero sa offering 4 lang. Napakakuripot ko naman sa Panginoon. Ayan, and minsan, nire-rate natin yung sarili natin doon sa dalawang bagay na isang grade lang. Pero para sa akin, malaki yung diferensya. Dahil yung tithes ay para talaga sa Panginoon. And yung offering, eto na yung pag-give back mo doon sa remaining ng kung anong tinanggap. And samahan niyo po ako sa pagbasa ng verse na to. Sige po, 1, 2, 3, go. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Ito po ay mula sa Matthew 6:33. Isang panunay lang po ng faithfulness ng Panginoon sa buhay ko. Simula nung pinili ko i-improve yung pagbibigay ko. Na kung dati, 4 lang siya, umakyat siya ng umakyat hanggang sa ngayon, mas mataas na yung rate ko para sa sarili ko. Kasi anong sabi sa verse na to? Unahin yung pagsumikapan yung kaharian ng Diyos. At kapag hindi ka nag-give doon, wala doon sa 90% na remaining sa'yo, inuuna mo ba yung kaharian ng Diyos? Di ba hindi? Inuuna mo yung mga worries mo. Inuuna mo yung sarili mo. Nagiging madamot ka sa kaharian ng Diyos. At gusto mo ba maging madamot sa kaharian ng Diyos? Di ba walang madamot
natin ang ating puso. Yan, manalangin po tayo. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kinikilala namin ang iyong kapangyarihan over everything, Panginoon, sa kabila ng aming worries, sa kabila ng aming bills, na hindi tumitigil, Lord. Nariyan ka upang tulungan kami. Nariyan ka upang gamayan kami. Palakasin kami, Panginoon. Salamat sa lahat ng pinagkukunan namin ng aming pang-araw-araw, sa aming sahod, sa aming trabaho, sa mga nagbibigay sa amin, Panginoon, sa mga businesses, investments, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na kumilos ka sa mga ito, promotion para sa mga nagnanais nito, paglago ng mga business clients, Panginoon, at ano pa man ang pinaplano mo para sa bawat isa. Alam namin na mas mabuti ito kaysa sa gusto namin para sa aming sarili. Lord, hayaan mo kami na maghintay sa mas magandang plano. Huwag kami mainit, kundi Panginoon, patuloy kami maging kabahagi ng pagpapalaganap ng kaharian mo dito sa lupa, Panginoon. Sa anumang maliligo sa gabi na ito, pakapaspasan mo po ito, pagpalain mo po ito, Panginoon, at Lord, sa pamagitan nito, ma-share namin ang magandang balita ng buhay mo para sa mga nangangailangan nito. Paspasan mo po ito, Panginoon, at magamit lamang po ito ng naaayon sa kalooban. Lord, maraming salamat. Patuloy namin aasahan ang iyong help, ang iyong comfort, Panginoon, at ang iyong pagiging provider. Sa iyo pong papuri, Panginoon, in Jesus' name. Amen. Maaari na po tayo magdalo.
tuloy nga po kahanga-hanga ang awit para sa ating Panginoon at napapagpala po ang bawat isa. At sa pagkakataon ito, nais po natin pasalamatan ang bawat isa at ang bawat churches na nag-participate ngayong gabi sa kabila na malayo po lugar natin. Pero ginagawa lang naman po natin ito every 6 months, di ba? Kaya magiging kasunod po ng gawain natin sa lugar nito ay sa buwan na po ng December. No? Kaya malayo man po lugar, ang bilang pa rin po natin ay napakadami at nakatuwa po yung ating naging karanasan sa ating pananalangin ngayong gabi. Bagamat na-brown out, di ba? Ang ating pangangaral ay tuloy at maging yung ating panalangin at pagsamba ay kaiba. Di ba? Siguro kaiba para doon sa may ilaw. Tuloy nga po, hindi hadlang sa Panginoon at maging sa bawat sa ating na sumamba sa Panginoon at magkaroon ng ganitong gawain. Mas lalo nga pa po na nararanasan natin. No, yung higit na pagkilo sa Banal na Espiritu sa mga pagkakataon, matulad po kanina. No, na parang magdinig, parang kailangan naman tapusin, pero nagpatuloy. No, naniniwala tayo, pinaka-programmer talaga ng gawain ng Panginoon sa tuwing tayo pinanalangin at nagkakatinto, ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya yung flow ng ating gawain, nakano na po yun in order, pero hinayang po natin pa rin ang Banal na Espiritu ang siya manguna sa bawat isa na may mga gawain o tungkulin na nakaatang sa kanya. Maging sa pagkakataon ito, bago po tayo mag-singin, mag-refreshment, ay inayos lang po natin announce yung ating meeting sa mga kapastoran at mga leaders na nakasama po natin every time na matapos ang gawain natin, nag-meeting tayo. This coming Monday, alas 6 ng gabi sa CDC, may meeting po tayo at ang agenda po natin, yung ating sunod na revival night, pang 37 na po yan. Bali, ngayon, 36, ibig sabihin, pangatlong taon na po tayo na nagkakatito. Amen. Sa Diyos, ang kulit, ano pa nga po natin na malakas po na po, pagkakalagpan ang Panginoon. Bali, 3 taon na, at sa susunod na buwan, 3 taon at 1 buwan. Di ba? Kaya salamat. Sabi nga, may nagtatanong, yung ganitong uri ng gawain, para ba sa umpisa, mataas, marami, pero pagdating sa pagtagal, pagdating sa dulo, nababawasan, tapos humihina. Pero iba po yung ating pagtitimpo sa Premier Revival Night po tayo. No, ang ating pong bilang ay halos average, 100, at minsan tumataas pa. At yung ating pong pananalangin at pagkabat ang programa natin ay para ba similar sa tuwing nagtitipon tayo. Pero yung intensity ng presensya ng Banal na Espiritu ay i-increase. Amen. At nagdadagdag po sa atin ng higit na desire at pagnanasan na tayo po ay makadalo, bagamat minsan katulad po nito malayo. Di ba? Kaya pagpapakita po yan ng ating pong paglago sa ating pong pagsasama-sama. Bali, isa po sa pag-usapan po ng mga pastor sa darating na Lunes, yung aming pong mid-year retreat. No? Kaya salamat, meron po tayong pagtitipon na tulad nito, yung mga kapastoran, nagkakaroon din po ng retreat upang mas lalo na mapalago, mapatatag yung ating samahan. This coming July 21 and 22, magtitipon po tayo sa lugar po ng SBMA, sa dating lugar, sa Benacasa, at meron po tayong guest. No, nagkanila siya, nag-confirm si Bishop Jonel Milan, kasama kanyang asawa at siguro yung driver niya. Kaya sa ngayon nakatala sa 10-25, pero looking forward, naabot yata tayo ng mga 30, no, 32. Kaya this coming Monday, confirm natin, finalize natin, at 2 po natin mga kapastoran. Then, yung ating pong susunod na revival night, meron po itong kasamang panalangin at pag-ayuno. No, usually, ginagawa po natin at yung beginning, meron tayong prayer fasting 5 days. Pero at mid-year, ginagawa na lang natin 3 days. No, kaya starting July 23, 24, 25, with fasting po yan. At least isang meal.
No? Then, pagdating ng 25, yun po yung culmination natin, sama-sama ulit. No? At yun po yung gaganapin ulit sa CDC. Pero yung 23, 24, kanya-kanyang lugar po yun, at in-encourage natin yung bawat churches mag-gather sa kanilang mga lugar upang manalangin at magayuno sa Panginoon. Amen ba yun? Kaya nga po, napakalagang ganitong gawain upang mas lalo po natin mapaigil yung ating pananalangin. Bali, kasabay po ng July 25, yung ating pong Revival Night, ang ating pong pamunuan sa Balanga Minister Fellowship ay nagkaroon po ng bagong set of officers. Kaya isasabay po natin sa araw na yun o sa gawain yun, yung installation o induction ng mga bagong halal o bagong manunungkulan doon ng mga officers ng Balanga Ministerial Fellowship. Kaya napaganda po na tayo po ang napili na ganapin yung ganong induction of officer sa ating pong gawain ng Revival Night. Amen. Pwede ba natin palapakan ang ating Panginoon? Kaya looking forward na makasama po natin yung mga pastor ng Balanga Ministerial Fellowship. Yung mga nakasama natin sa Revival Night, ilan lang po yan sa mga pastors ng Balanga Ministerial Fellowship. Kaya mas madadagdagan po yan sa darating po ng July 25. Sa ngayon, yun naman po ating announcement. At patuloy pa rin po natin panalangin bawat isa, ang bawat iglesia, at pati ang ating bansa. Idagdag namin po natin sa panalangin, bagamat may panalangin na kanina yung bayang Israel, at alam po natin yung kalagayan po ng bansang Israel sa ngayon, na siya po ay engaged sa gera sa bansang Iran. Na kung saan po, matagal na po talagang magkalaban yan at matagal na talagang binubuli ng Iran ang Israel. Kaya sa ngayon, dahil nga sa kanyang nuclear arm, ay yun po gusto nila alisin sa Iran. Na kung saan threat po siya para alisin ang lahi ng Israel sa ating mundo. At naniniwala po tayo, ang Diyos, ang siya pa rin merong hawak ng bansang Israel sapagkat sa kanyang tulayan at patuloy po natin panalangin. At patuloy siya po sa ating pong kasama sa ating Revival Night, si Sister Anna, Laino, na kung saan po halos isang buwan na nandun po siya sa Israel. At inabutan na po siya roon ng ganitong pangyayari. Kaya sabi po ng pastor dito, nasa isang lugar po sila. Tagong lugar, at may kasama sila iba-ibang mga taga-roon ng taga-Israel at nakapubliko sila. Sa ngayon, di pa po siya makauwi at yung team nila nandun. Sabi ko na lang, sana kontakin yung kanilang team, yung lahat ng contact numbers para sa ganon, masubaybayan po siya. Bali, sa pagkakataon ito, pwede ba tayo tumayo at magkaroon po tayo ng extra time to pray on behalf ng bansang Israel at yung mga tao na naipit sa digmaan sa lugar na yun. At yung epekto nito sa kalagayan po ng ekonomiya ng mundo at maging ng seguridad ng mundo. Tayong lahat ay umupo at patuloy na manalangin. Pwede ba individually mag-offer tayo sa Lord ng panalangin? Ang panalangin sa bayan ng Panginoon, ang bayang Israel, ang mga tinawag at pinili ng Panginoon upang sila po ay dalhin ang pangalan ng Panginoon at ang ebanghelyo ng kaligtasan at ang pangako ng Panginoon sa kanila na gamitin ng Diyos sa huling panahon upang maipahayag ang mabuting balita at dumating ang Panginoon. Hallelujah! Yes, yes. Amen. Yes, Lord.
alisin ang dating Israel. Naniniwala po kami na hindi mo kalooban na mangyari sa iyong bayan at tagkakayon ng Iran, lalo ng kaaway. Sapagkat ikaw po nagtatag ang bayan ito at pumili sa dahil ito upang ang pagpapala na binigay mo kay Abraham ay dumaloy hindi lamang sa bayan Israel, kundi maging sa lahat ng lahi sa mundong ito upang pagpalain ang bawat sambahayan, maging ang bawat bansa na pumipilala sa iyong dakilang pangalan. Panginoon Jesus, salamat po sapagkat sa pamagitan mo kami ay naugnay hindi lamang sa kaligtasan kundi maging sa pagpapala na binigay mo sa iyong bayan. Hayaan niyo po, Panginoon, sa pagkakataon ito, may panalangin po namin ang kaligtasan at kapayapaan ng bansang Israel, lalo na, Panginoon, ang mga mamayan na naipit po sa digmaan. Ingatan niyo po, O Diyos, sa mga mamayan, maging aming po mga kababayan na nagtatrabaho roon at iba-ibang lahi na nandoon at nagtatrabaho rin, at maging ang mga inosenteng tao na kung saan meron na po mga biktima at meron na rin po mga injured o namatay. Ganun din po sa ibang bansa, ang Iran, na kung saan po marami rin din po mga inosenteng tao sa lugar ngayon. Dalangin po namin ang kaligtasan at ang panunumbalik po Diyos ng kapayapaan sa riyon ng Middle East. Pangunahan niyo po Diyos at dumadalain kami ayon sa iyong plano at kalooban na mapangyari, Panginoon, ang mensahe sa iyong salita, the prophetic message about Israel and even in the Middle East. Panginoon, kahabagan niyo ang mga mamayan na naninirahan sa lugar ngayon na maging ligtas at maayos, Panginoon, ang sigalot sa dagong iyon. Pangunahan niyo po, Diyos, yung mga tao na meron pong kinalaman sa bagay nito at ang kalooban mo, Diyos, ang siyang mangyari. Paligan, tinatas po namin partikular Leo God, si Atiana, na ngayon ay nandoon kasama ng kanyang team. Ingatan niyo po siya at gamitin mo pa rin yung sitwasyon ito upang yung misyon na kanyang pinuntahan doon kasama ng team na may balita at may pahayag ang Panginoong Hesus bilang tagapagligtas ng mga tao sa lugar na iyon. Samahan niyo po siya at ikaw po ang siyang tumulong sa kanya, maging kanyang pamilya na maging panatag payapa at dumating po, Panginoon, na sila po ay muli na makabalik sa aming bayan. Salamat po ng marami at naniniwala po kami na ikaw ang aming Diyos na may kontrol ng lahat ng mga pangyari at kaganapan hindi lamang sa bansang Israel o Iran o Middle East, kundi maging sa buong mundo. Kaya naman po sa ito namin ito, pinagkakatiwala sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. God bless you. Praise God. E muli po, palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos. And sa pa po, awitin natin ang ating Panginoon. I believe lahat po tayo ay pinagpala sa gabi nito. Amen? And as we sing the song, let's declare, claim it, na ang biyaya po ng ating Panginoon Diyos ay sapat po sa buhay natin. Sapat sa pamilya na ating po kinabibilangan. Amen po ba? Pwede ba ulit, Lord? Palakpakan natin si Lord. And as we sing the song, make sure na makamayan natin yung bawat isa. Awitin po natin sa bawat isa.
iyong pamamaraan. Kaya mo lahat. Ang iyong bayan, isipin ng mga anak ko, Diyos tingin, pangamoy, alalahanin. Oh, biyaya mo'y sapat, biyaya mo'y sapat, biyaya mo'y sapat sa akin. Oh, biyaya mo'y sapat, biyaya mo'y sapat, biyaya mo'y sapat sa akin. Ikot po tayo, may kaniwagsa. Ilang yung pagmamahal, kahilaan mo'y di bumasa. Ituwid mo'y awit na kalikasan, papupuri kailang kaman. Ang iyong bayan, isipin ng mga anak ko, Diyos tingin, tatakoy, alalahanin. Oh, biyaya mo'y sapat, biyaya mo'y sapat, biyaya mo'y sapat sa atin. Biyaya mo'y sapat, biyaya mo'y sapat, biyaya mo'y sapat sa atin. Ang iyong bayan, isipin yung mga anak ko, Diyos tingin, pangamoy, alalahanin. Come on, church, sing this out. Bayan. Ang iyong bayan, isipin yung mga anak ko, Diyos tingin, pangamoy, alalahanin. Come on, church, sing this song. Biyaya mo'y Come on, church, sing it. Biyaya mo'y sapat sa atin. Oh, biyaya mo'y sapat, biyaya mo'y sapat, biyaya mo'y sapat sa ating bayan. Ang iyong bayan, isipin yung mga anak ko, Diyos tingin, tatakoy, alalahanin. Come on, church, sing this out, bayan. Ang iyong bayan, isipin yung mga anak ko, Diyos tingin, tatakoy, alalahanin. Come on, church, tayo mo na tingin naman. Biyaya mo'y sapat, biyaya mo'y sapat, biyaya mo'y sapat sa akin. For the last time, biyaya mo'y sapat, biyaya mo'y sapat, biyaya mo'y sapat, biyaya mo'y sapat sa akin, sa akin. Hallelujah. Thank you, Lord, for all the blessings, my God. Bless the speaker, my God. Bring forth the kingdoms of our souls, my God. Hallelujah. We give you all the glory, all the praise. In Jesus' name. We say amen. Let's enjoy the time. Yan, God bless po sa lahat. Yung pagkain po natin, nandun po sa labas. Ilan na lang po tayo sa labas para po makakuha po tayo ng ating pong pagkain. Salamat po, pagkain po tayo.